Manalangin. Aming Diyos Ama, maraming salamat po sa araw nito na pinagkaloob mo sa aming Panginoon. Salamat po sa biyaya ng buhay na binibigay niyo sa amin sa pang-araw-araw, Lord. Salamat po sa pag-iingat sa amin, Panginoon, sa kung saan man kami nagpupunta, kung ano man po ang aming ginagawa, Panginoon, nandun po ang inyong presensya, Panginoon. Muli, pinapanalangin po namin aming pananampalataya, Lord, na patuloy po nyo kaming tulungang pagtibayin ito, Panginoon. Gabayan niyo po kami sa lahat ng aming gagawin, Panginoon. Kayo po mag-aari sa aming buhay. In Jesus' name, Amen. Muli po, magandang gabi po sa inyong lahat. Maikli lamang po ang topic natin ngayong gabi, direct to the point. Kaya po, iniingkayat ko po na i-notes natin yung mga ating matututunan para po may madali tayong mababalikan. Sige po, tayo po yung magpatuloy. Ang topic po natin ngayong gabi ay isa pong Bible character, ang the Roman Centurion. So, ang verse po natin ngayong gabi is sa Matthew 8 verse 5 to 13. Sige po, tayo po alin na po ating basahin. Ayan. Sige po, basahin po natin ang verse at take notes din po tayo. Sabi po sa Matthew 8 verse 5, when Jesus had entered Capernaum, a centurion came to him. So, tandaan po natin yung word na centurion. Mamaya, detail po natin yung mga words or key points dito sa verses. Came to him and asking for help. So, ito po yung time na si Jesus nasa Capernaum, doing his miracles, and a centurion came to him asking for help. Sabi sa verse 6, Lord, he said, my servant lies at home paralyzed, suffering terribly. So, makikita natin yung centurion lumapit kay Lord at humingi ng tulong para sa kanyang mga sundalo. Sabi sa verse 7, Jesus said to him, shall I come and heal him? So, nag-offer si Jesus na samahan o puntahan niya sa bahay ng centurion yung mga alagad nito. Next, sabi sa verse 8, the centurion replied, Lord, I do not deserve to have you under my roof, but just say the word and my servant will be healed. So, ito po yung magandang tandaan mo natin, ito po yung magandang praise dito sa verse na to. Sabi sa verse 9, for I myself, I am a man under authority with soldiers under me. I tell this one, go, and he goes, and that one, come, and he comes. I say to my servant, do this, and he does it. So, mamaya po, itatalakayin pa natin to ng mas mabuti. Sabi sa verse 10, when Jesus heard this, he was amazed and said to those following him, truly I tell you, I have not found anyone in Israel with such great faith. I say to you that many will come from east to and west and will take their places at the feast with Abraham, Isaac, and Jacob in the kingdom of heaven. Verse 12, but the subject of the kingdom will thrown outside into the darkness where there will be weeping and gnashing of teeth. Verse 13, then Jesus said to the centurion, go, and let it be done just as you believe it would. And his servant was healed at the moment. So, quick brief, makikita natin dito yung faith, yung great faith ng centurion na sobrang naniniwala siya sa kapangyarihan ng Lord. At yung makita natin yung power and authority ni Jesus dito. Sige po, mas himay-himayin natin sa susunod na slides. So, ang pinaka key point or lesson na makikita na matutunan natin dito sa verse na to is all about faith. So, alam natin, faith is one of the most powerful aspect of our relationship with God. So, really, faith is very powerful, and faith is our way or our way to make yung relationship natin kay God
maging stronger. And many people think faith is about seeing miracles, but true faith is about trusting in Jesus' authority. So akala natin, tayo bilang tao, minsan nagkakamali tayo na faith is seeing. Kasi may habit tayo na naniniwala lang tayo pag nakikita tayo, or may kasabihan niya na what you see is what you believe. So sometimes, but it does not apply po kay God, because faith is trusting God kahit hindi mo pa alam yung kanyang kanyang plano or yung gagawin. You still have faith in God. In Matthew 8, we see a Roman centurion who understood Jesus' power and had faith that amazed even Jesus. So makita natin na pati si Jesus na-amaze dun sa centurion. Sige po. Himayin natin into 3 points yung lesson about this verse. Okay. Una is the centurion requests a heart of compassion. So about kay centurion muna tayo. Sino ba yung centurion? Or number one, who was the centurion? Ano ba yung centurion? Ang centurion in way back time or in the Bible, a Roman military officer na may in charge of 100 soldiers. So para itong officer sa sabi na sa military, or meron siyang hawak na 100 katao na under sa kanya, na kahit ang iutos niya gagawin ng mga tauhan niya. At to add on, he was a Gentile, non-Jew and not from Israel. So take note din natin na hindi siya taga-Israel, Gentile siya, or hindi siya and non-Jew. So outside siya, from outside nation siya. So yet he cared about his servant, and yet he know Jesus, and he knows how powerful Jesus is. So take note din natin yun. So number 2, a lesson in humility and love. So, makikita natin dito yung humility niya and yung pagpapakumbaba niya. Kahit na officer siya, meron siyang pagmamalasakit sa mga taong hawak niya. Kasi sabihin natin, that time, may mga officer na kahit namatay yung mga alagad nila or yung mga sundalo nila, okay lang kasi madali naman silang palitan. Siguro may mga ganun. Pero yet, iba yung centurion na to, he didn't come for his own needs, but for his servant's healing. So, maalala natin sa verse na lumapit nga siya kay Jesus para humihingi ng tulong para pagalingin yung kanyang sundalong may sakit. Imagine mo yun, isang officer na may 100 na katao, lumalapit ng tulong para pagalingin yung tauhan niya. True faith is not just about what we need, it's about trusting God for others too. So yun, isa na rin, sabi na rin Jesus na yung faith is not about us only, it's also about caring for others too. So yung tayo, yung mga sa church, kung may yung mga church member natin na may mga pinagdadaanan, may mga sakit, it's also an act of faith na kay God na ipanalangin natin sila, ilapit natin sila kay Lord, isama natin sila sa mga prayers natin for healing sa kanila. So it's also an act of faith para kay God. Yun. Next. So the centurion's understanding Jesus' authority. So dito naman sa part na to, makikita natin na yung si centurion, gaano niya nire-respeto at naniniwala kay Jesus Christ. So number 1, centurion's humility. Jesus offered to go to his house, but the centurion said, I am not worthy. So maalala sa Matthew 8 na nung nilapitan niya na si Jesus para humingi ng tulong, ang reply ni Jesus is, kung pwede akong pupuntahan ko pupuntahan ko sa bahay niya. Pero sa isip na or puso ni centurion, kasi alam niya yung authority, kung sino si Jesucristo,
yung how powerful, yung alam niya yung position niya na he's way above, Jesus is way above sa kanya. Para bang nahihiya siya na si isang Panginoon na iimbentahan ko sa aking bahay. So, para ba siyang hindi feeling niya hindi siya worthy para tumanggap sa bahay niya si Jesus Christ, because he recognized Jesus' power and authority. So, sa number 2, the centurion's faith in Jesus' word. So, alam nga nung centurion yung kung gaano ka-powerful si Jesus Christ, kahit maalala natin, isa siyang Gentile, hindi siya outside, hindi siya taga-Israel, pero he knows Jesus. Probably dahil dun sa mga miracles na ginawa ni Jesus na nabalitaan niya or na narinig niya, kahit hindi pa niya siguro nakikita or first time pa lang niya nakita si Jesus Christ, meron na siyang faith kay Jesus na naniniwala siya kung sino si Jesus Christ. Hindi siya nagduda. Alam niya na si Jesus Christ, how powerful he can do anything with just his word. Tulad nga nung he can move mountains, he can heal with sickness with just his word. So, dito, he compared Jesus' authority to his own. Just as a soldier obeys a command, sickness must obey Jesus' word. So, like him, in example niya na yung sakit, kayang i-command ni Jesus Christ kasi he's way above everything else sa atin or sa mundong ito. Paano pa kaya yung sakit lang na hindi susunod kay Jesus Christ? Tulad nga ng kanyang authority daw na sa mga tao niya na pag may inutos siya, susunod sa kanya. Ganon din kay Jesus Christ na pag may inutos si Jesus Christ sa kahit anong bagay, sa kahit anong sakit, aalis to at gagaling to. So he believed that Jesus didn't even need to be physically present to heal. So naniniwala si centurion na kahit Lord hindi ka na pumunta sa bahay namin at kailangan presensya mo nandun, naniniwala ko Lord na kaya mong pagilingin yung tauhan ko ng salita mo lang dito sa spot na to. Parang ganun yung scenario. So nakita natin yung faith or yung gaano kalaking paniniwala sa kapangyarihan ni centurion towards Jesus Christ. Yun. So, siyempre, makakita naman natin yung reply or yung response ni Jesus. So, Jesus' response, faith that amazes. So, yun na nga, since pinakita ni centurion kung gaano siya believer ni Jesus, siyempre, Jesus was astonished. So, na-amaze or namangha si Jesus Christ sa faith ni centurion sa kanya. So, he said, I have not found anyone in Israel with such great faith. So, sabi yun ni Jesus. So, ngayon lang daw naka-encounter si Jesus ng ganong tao sa Israel na sobra ang kakaiba yung paniniwala sa kanya. So, the centurion, a Gentile, a stronger faith than many Jews. So, makikita natin na kahit na isang Gentile, hindi pa siya taga-Israel, kung saan namumuhay si Kristo, that time, mas naniniwala pa sa kanya. Daig pa ni centurion yung mga talagang mga Jew or nandun sa Israel na araw-araw kasama si Kristo. Mas daig pa nung centurion na yun. So, na-amaze si Jesus Christ or na-astonish siya sa faith ng centurion. Number 2. So, pinakita rin dito yung promise ni Jesus Christ. Sabi ni Jesus Christ, many will come from all nations to enter the kingdom. So, parang ang point ni Jesus dito,
Dito sa mundo to maraming makakapasok sa ah, kingdom of heaven, but not by their religion or religious background or good works alone, but only their faith is but only by faith they are measured. So, talagang mahalaga yung faith towards kay God sa atin. So, ayun nga, faith is not about race, status, or background. It's about trusting Jesus Christ. So, hindi na tinitingnan ni Jesus yung kung paano ka, sino ka, or anong lahi ka, or anong estado mo sa buhay. Tinitingnan niya kung gaano mo siya pinaniniwalaan. Mas nagmamatter yun kay Jesus Christ. And ang isa pang, number 3, the miracle healing by faith. So, sa verse nga na to, nakita natin yung gaano ka-powerful si Jesus Christ. Na dun sa verse 13, sinabi nga niya na, Jesus said, "Go, let it be done just as you believe." So, yun na nga, hindi na pumunta si Jesus Christ pa or nag-abala pa si Jesus Christ para puntahan yung may sakit na servant para pagalingin or tignan. Pero sa salita pa lang ni Jesus Christ na sinabi niya dun sa centurion, sige, umuwi ka na, magaling na yung servant mo. But just that time, magaling na agad yung servant. Just as the centurion na ina-expect niya, just as the centurion believed na kayang gawin ni Jesus Christ. So the servant was healed at the very moment Jesus' words had power. So talagang powerful. We cannot imagine how powerful Jesus Christ is. Sobrang powerful niya. He's way above any authorities dito sa mundo. So yun yung 3 points or yung pacing ng verse na ito. Conclusion natin bago tayo magtapos, or ano yung mga lessons na na-pick up natin. So, lessons from the centurion's faith. Faith is not about worthiness but about trust. So, yun, malinaw na faith is not about worthiness or kung gaano ka ba kayaman or status sa buhay, anong religion mo or anong lahi mo, hindi yun mini-measure, but about trust towards God. So, mas nagmamatter nga yun, mas mahalaga yun para sa relasyon natin kay Kristo. Jesus' word is powerful. He can heal, provide, and move mountain. So, isa nga yung one of the miracles na Jesus can heal with just His word, or maybe with just His mind na kung anong maisip niya or sabihin niya, mangyayari. Also, He can move mountains. He can do anything. So, Jesus' word is very powerful. Faith that trusts without seeing is the kind that pleases God. So, mas nagagalak ang ating Panginoon kapag alam niya na tayo ay naniniwala sa Kanya kahit hindi natin siya nakikita physically, hindi natin or hindi tayo nagda-doubt sa anumang plano niya, so kung gaano siya makapangyarihan, or yung mga imposibleng bagay na akala mo wala na walang makakatulong sa'yo. Pero, but you trust God, you have faith in God na nothing is impossible through Him, napiplease natin si God. So, always have faith. Yun. So, ano yung siguro praise or na pwede nating iwan sa inyo? So, be like centurion's faith. So, siguro pag nagkakaroon tayo ng doubt or tingin natin bumababa yung faith level natin, alalahan lang natin yung verse na to, yung phrase na to, siguro be like centurion's faith. So, alalahan natin kung gaano yung faith na pinakita ni centurion towards Jesus Christ.
So, dapat maging ganun din tayo or higit pa. Yun maging goal natin sa buhay. Para natin, tayo rin naman magbe-benefit din eh. Because all we have to do or para mabuhay tayo sa mundong ito is we need Jesus Christ. So, be like the centurion's faith. Always check our faith with ourselves. Faith is trusting Jesus' word even we don't see immediate result. Sige po, yun lamang po ang sharing natin ngayong gabi. Sana po may natutunan tayo at magamit po natin to sa pang-araw-araw na buhay. Sige po, bago po tayo magtapos, tayo muna'y manalangin. Aming Diyos Ama, maraming salamat po sa araw na ito na pinagkaloob niyo sa amin, Panginoon. Salamat po sa oras na ito na may natutunan kami, Panginoon, sa inyong mga salita, Lord, na pinaalala niyo sa amin na mahalaga na magtiwala kami sa inyo, Panginoon, sa anumang bagay, sa kahit na tingin namin na imposibleng bagay, Lord, pero walang imposible sa inyo, Panginoon. Kayo ang Diyos, walang hihigit pa sa inyo, Panginoon. Lahat ng bagay ay under authority niyo, Panginoon. Panginoon, kayo po ang gumabay sa aming buhay, Panginoon. Pinagdarasal ko po ang bawat isa, Panginoon. Gabayan niyo po at pagalingin niyo po kung ano man po mga karamdaman. At naniniwala po kami na kayo po ang aming provider, Lord. Pupunan niyo po ang mga pangangailangan ng bawat sa Panginoon. Kayo pong nag-ari sa aming buhay, Panginoon. Maraming salamat po. In Jesus' name, Amen.